Ka-Express, paano kung sabihin natin na may isang dahilan kung bakit lalong lumalakas ang usapan tungkol kay Kai Sotto at sa posibilidad na magkaroon siya ng mas malaking opportunity sa international professional basketball? Hindi dahil may official ng kontrata sa NBA, hindi dahil may formal ng alok ng Indiana Pacers, kundi dahil sa isang simpleng realidad. Habang lumalakas ang frontcourt ng Indiana, sa pagdating ni Ivica Zubac, mas lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng isa pang legit 7-footer na kayang magbigay ng haba, rim protection at depth sa ilalim. Sa kasalukuyan, si Ivica Zubac ang inaasang maging pangunahing haligi ng frontcourt ng Indiana matapos siya makuha mula sa Los Angeles Clippers sa isang blockbuster trade noong 2026. Ang Croatian center ay isa sa pinaka-consistent na traditional big men sa NBA, kilala sa rebounding, interior presence at efficient finishing sa loob. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai Sotto. Hindi man official na konektado ang Pacers kay Kai sa ngayon, maraming basketball observers ang naniniwalang ang mga kupunan may dominanting center ay nangangailangan pa rin ng developmental big man na maaring i-develop bilang backup o traditional o situational rim protector. At ito mismo ang profile na matagal nang ikinabit kay Kai, isang 7'3 center na may shot blocking instincts, mobility para sa kanyang taas at lumalawak na perimeter skills. Sa pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL rehabilitation at sa patuloy niyang pagpapalakas ng kanyang katawan sa Japan, maraming Pinoy ang umaasang darating muli ang pagkakataon para maipakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mas mataas na antas na competition. Kaya ang tanong ngayon, kung kailangan ng Indiana ng karagdagang frontcourt depth sa likod ni Zubac, maribang maging isa si Kai sa mga pangalan na dapat nilang tingnan sa hinaharap. So unahin nating linawin ang pinakamahalagang bagay. Wala pang official na ulat na nagsasabing target ng Indiana Pacers si Kai. Pero kapag pinag-aralan natin ang sitwasyon ng kanilang roster, madaling makita kung bakit may mga fans na naniniwalang pwedeng maging interesting fit si Kai sa ganitong klase ng sistema. Noong 2026 trade deadline, gumawa ng malaking hakbang ang Indiana na kunin nila si Zubac mula sa Los Angeles Clippers. Kapalit nito sina Benedict Mathurin, Isaiah Jackson at ilang draft assets. Ang layunin ng Pacers ay malinaw, magdagdag ng isang proven NBA center na kayang magbigay ng stability sa paint. Si Zubac ay hindi lamang ordinaryong center sa loob ng maraming taon. Napatunayan niyang kaya niya maging elite rebounder, mahusay na screener at matibay na rim protector. Sa edad na nasa prime years pa lamang, inaasahan siya ang maging sentro ng interior defense ng Indiana. Pero sa modern NBA, hindi sapat ang magkaroon lamang ng isang dominating center. Kailangan ng bawat koponan ng depth, kailangan ng backup bigs, kailangan ng developmental prospects na maaring ihanda para sa mas malaking papel sa hinaharap. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Sa taas na 7'3", may natural advantage si Kai na hindi madaling makita sa basketball world. Hindi lamang siya matangkad, may kakayahan siyang mag-block ng tira, mag-contest sa loob, at magbigay ng vertical spacing bilang lob threat. Sa mga nakaraang taon sa Japan, ipinakita niya ang kakayahang mag-shoot mula sa labas at maglaro bilang modern stretch big. Isa sa mga bagay na matagal nang hinahanap ng mga NBA teams ay mga players na may kombinasyon ng size at skill. Hindi lahat ng 7-footer ay kayang magpasa, mag-dribble ng maayos at magkaroon ng shooting touch. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling intriguing prospect si Kai sa maraming scouts kahit hindi pa siya nakakapasok sa NBA roster. Mas lalo pang nagiging interesting ang sitwasyon dahil ang Indiana ay dumaan sa maraming pagbabago sa kanilang frontcourt nitong mga nakarang taon. Ang dating center na si Isaiah Jackson ay naging bahagi ng trade package para makuha si Zubac. Kung sakaling maghanap ang Pacers ng karagdagang size sa kanilang developmental system, hindi imposibleng tingnan nila ang mga international big men na may mataas na upside. At kung pag-uusapan ang upside, hindi makakaila na isa sa pinakamalaking pangalan sa Asian basketball ngayon ay si Kai Sotto. Para sa maraming Pinoy, hindi lamang ito tungkol sa NBA dream, ito ay tungkol sa pagkakataong maipakita na kaya ng isang homegrown Pinoy 7-footer
na maging bahagi ng pinakamataas na antas ng basketball sa mundo. At habang patuloy na lumalakas ang frontcourt ng Indiana sa pamumuno ni Zubac, nananatiling buhay ang tanong na bumabagabag sa maraming fans. Andan na ba si Kai para sa susunod na malaking pagkakataon? Kung titingnan natin ang sitwasyon ni Kai ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi agad ang NBA contract, kundi ang kanyang development pagkatapos ng ACL injury. Ang tunay na laban ni Kai ay hindi lamang laban sa ibang centers, kundi laban sa oras, consistency, at pagbabalik sa kanyang dating explosiveness. Sa kasalukuyan, patuloy na binubuo ni Kai ang kanyang katawan at laro upang maging mas handa sa mas mataas na antas ng competition. Ito ang dahilan kung bakit maraming observers ang naniniwalang mas mahalaga muna ang pagiging ganap na healthy at dominant. Pero bakit nga ba patuloy na lumalabas ang pangalan niya kapag pinag-uusapan ang mga NBA teams na nangangailangan ng size? Well, simple lang, napakahirap makahanap ng isang tunay na 7-footer na may kombinasyon ng haba, mobility, shot blocking at shooting touch. Sa modern NBA, karamihan ng mga kupunan ay naghahanap ng players na kayang mag-adjust sa iba't ibang sistema. Hindi sapat ang pagiging matangkad lamang. Kailangan makatakbo sa transition, makadepensa sa pick and roll at makapagbigay ng spacing kapag kinakailangan. Ito mismo ang mga aspeto ng laro na matagal nang pinaghuhusay ni Kai. Samantala, malinaw naman ang direksyon ng Indiana Pacers. Nang kunin nila si Ivica Zubac mula sa Clippers, ipinakita nilang handa silang magsakripisyo ng mahalagang assets upang magkaroon ng elite interior presence. Kasama sa trade package, sina Benedict Mathurin, Isaiah Jackson at draft picks kapalit ni Zubac at Kobe Brown. So, ibig sabihin, seryoso ang Indiana sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt at kapag seryoso ang isang team sa ilalim, natural na naghahanap din ito ng mga posibleng backup at future prospects na maaring umunlad sa tamang sistema. Dito nagiging interesting ang pangalan ni Kai. Hindi man siya agad maging starter sa ganitong sitwasyon, ang kanyang profile bilang 7'3" rim protector ay eksaktong uri ng prospect na karaniwang binibigyan ng pagkakataon sa training camp, summer league o developmental pathway. Pero para mangyari yun, kailangang patuloy niyang patunayan ang kanyang halaga sa bawat larong kanyang nilalaro. Kailangang maipakita niya na kaya niya makipagsabayan sa mas mabilis at mas physical na laro. Kailangang maipakita niya na ang kanyang ACL injury ay hindi lamang kabanata at hindi hadlang sa kanyang pangarap. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.